Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Sa kasalukuyan ho ay mas lumakas pa etong si Bagyong Nando at naging isang ganap na ngayon na tropical storm category. Meron po siyang pinaka-latest na lokasyon. Ito, makinig ho kayong mabuti, napaka-importante dahil banta ito ng super typhoon category. At meron siyang lokasyon ngayon na 1,005 kilometers east of Central Luzon. Yung mga lugar dyan, mga kaibigan sa Central Luzon, mag-ingat na tayo sa posibleng banta ng malawakang pag-uulan sa mga susunod na mga oras. Meron na siyang lakas ng hangin ngayon na 75 kilometers per hour. Malapit pa rin yan sa may sentro at may bugso na umaabot sa 90 kilometers per hour. Yung pagkilos naman ho niya, pa-westward sa bilis ho na 20 kilometers per hour at wala pa naman tayo nakataas ngayon na signal warning sa anong bahagi ng ating bansa. Hindi pa naman kasi siya direktang nakakalapit, no? O yung extension ng kanyang hangin papalapit pa lang sa malaking bahagi ho ng Luzon, sa extreme northern Luzon. So tignan muna natin yung tinatawag ho natin na track and intensity forecast para kay Bagyong Nando. Sa ngayon, kung makikita nyo mga kaibigan, mabilis siya nag-intensify o yung tinatawag natin na rapid intensification o yung mabilis ang paglakas ng isang bagyo. Isang ganap na tropical storm, papalo siya agad na magiging isang ganap na severe tropical storm pagdating po mamayang alas 8 ng gabi. Magiging typhoon category naman na siya September 20 po, Sabado, sa ganap po na alas 8 ng umaga. Isang typhoon category pa rin hanggang alas 8 ng gabi sa Sabado at September 21, Sunday, alas 8 ho ng gabi, isang typhoon category pa rin. Pero pagdating po ng Monday, sa ganap po na alas 8 ng umaga, for sure walang pasok ang mga eskwela nito, September 22, isang ganap na ho siya na super typhoon category at may nakikita tayo na landfall scenario dito sa malaking bahagi ho ng extreme northern Luzon. So yung mga lugar ho na apektado ng extreme northern Luzon, no, isa-isahin ho natin. Kasama dyan yung Batanes, yung mga lugar na yan direktang maaapektuhan ng super typhoon Nando, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Cagayan at malaking bahagi ho ng Apayao. So ngayon pa lamang, hanggat may pagkakataon pa, hanggat may oras pa, maghanda na ho tayo sa mga posibilidad na pwedeng maging epekto nito. Pag sinabi ho nating super typhoon category, medyo talagang malakas ho ito. Meron itong lakas ng hangin na 220 kilometers per hour o mas mataas pa o mas higit pa. Malayong malayo yan sa tropical depression, tropical storm, severe tropical storm at typhoon category. So nakakatakot man, pero kung mapaghahandaan natin ng maaga, makakaiwas po tayo sa banta ng sakuna or kauna-una ang super typhoon ngayon 2025 at si Bagyong Nando po yan. So isa-isahin din natin yung track and intensity forecast, yung mga lugar na dadaanan niya, no, sa bawat oras po. Mamayang alas 8 po ng gabi, ngayong araw din po ng Biyernes, 875 kilometers east of Central Luzon yung dadaanan niya, 100 kilometers per hour ang lakas ng hangin. Pagdating naman po ng September 20, Sabado ho yan, alas 8 po ng umaga, dadaanan naman niya ang east of Northern Luzon na may layong 855 kilometers. Pagdating pa rin ng Sabado, September 20, alas 8 ng gabi, 760 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan, yung lugar na dadaanan niya. At pagdating naman po ng Sunday, September 21, 655 kilometers east of Apari, Cagayan naman, yan naman o dyan naman ho siya dadaan itong si Super Typhoon Nando. September 21 pa rin po, alas 8 ng gabi, linggo ho ito, 515 kilometers east of Calayan, Cagayan. At ito pa, no, pagdating ng September 22, super typhoon category na siya dito, 330 kilometers east of Calayan, Cagayan pa rin siya, super typhoon category. Malakas ho yan. At pagdating pa rin po ng Lunes, September 23, o Tuesday po, no, 165 kilometers northwest of Calayan, Cagayan, isang ganap pa rin na super typhoon category. So kung titignan nyo, marami siyang mga lugar na dadaanan at talagang magbibigay ito ng pinsala o malaking pinsala sa malaking bahagi ho ng ating bansa. So ang dapat nating gawin ngayon pa lamang ay maging handa na tayo, maging alerto sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. Marami tayong mga paalala dyan. Unang-una, dapat lagi kayong magkantabay sa lagay ng ating panahon, lalo na dito kay Bagyong Nando na super typhoon category. Samantalang
Ito naman po si dating bagyong Mirasol o ngayon tinatawag na Mitag ay merong lokasyon na 645 kilometers west of northwest of Itbet, Patanes. Pinapalakas na lamang ni bagyong Mirasol ang epekto ng habagat southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Mataas din ang tsansa na itong si bagyong Nando ay palakasin pa or palakasin ang epekto ng southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So ang nakikita nating senaryo dito, lahat po ng sirkulasyon ng hangin ay hihigupin po nito nga pong si bagyong Nando. Alamin po na natin yung mga lugar din na maaapektuhan ng habagat. Sa area ng Metro Manila, Pangasinan, ito ho, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, at ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, patuloy pa rin na makakaranas hanggang bukas at sa mga susunod na araw ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po sa habagat or southwest monsoon. Malaking bahagi naman ng Bicol Region, the rest ng Central Luzon, ilang bahagi ng Calabarzon, patuloy pa rin ang maulap na kalangitan na meron po mga isolated rain showers or thunderstorm dahil po sa habagat or southwest monsoon. Maging alerto, maging ligtas at laging mag-antabay sa weather update dahil po hindi tayo sigurado kung ang super typhoon Nando ay direktang tatama or maglalandfall sa kalupaan po ng ating bansa o sa Philippine landmass or may chance pa ba na mag-record ito. So aalamin natin yan sa next update and please huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe para lagi kayong updated sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po.